10 taon ng pagsisilbi, nauwi lang sa isang upuan sa sulok, habang ang asawa ko ay nagpapakasaya sa piling ng iba sa mismong bahay na pinundar ng mga magulang ko. Akala ni Gerald, siya ang hari. Akala niya, ang katahimikan ko ay kahinaan. Pero sa gabing ito, sa harap ng lahat, ipapakita ko sa kanya kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Gerald, tapos na ang pagpapanggap. Handa ka na bang mawala ang lahat? Huwag ka nang magselos, Elena. Konting tiis na lang, baby. Kapag nakuha ko na ang huling pirma sa dokumento ng lupang ito, itatapon ko na ang boring at losyang nabuntis na yan sa kalsada. Wala naman siyang silbi sa akin kundi ang maging isang malaking pabigat. Ang boses ni Gerald ay nagmula sa siwang ng pinto ng kanyang silid tanggapan. Kasing talim ng labaha na humiwa sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Bawat salita ay tila lason na pumatak sa pandinig ni Naomi. Dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang puso na tila gustong tumigil sa pagtibok. Sa labas ng pinto, nakatayo si Naomi habang nanginginig ang kanyang mga kamay na may hawak na tray. Sa ibabaw nito ay ang paboritong adobo ni Gerald na niluto niya sa loob ng 2 oras sa kabila ng matinding hilo at pagsusuka dahil sa kanyang pagbubuntis. Ang usok na nagmumula sa pagkain ay tila naging abo sa kanyang paningin. Ang bango ng suka at bawang na kanina lamang ay pinagtiyagaan niyang malanghap para lamang mapagbigyan ng pananabik ng asawa. Ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay ng kanilang pagsasama. 7 buwan. 7 buwan niyang dinala ang kanilang anak sa sinapupunan, iniingatan ang bawat galaw, tinitiis ang bawat sakit ng katawan, dahil naniwala siya sa pangako ni Gerald nung araw ng kanilang kasal. Ang akala niyang kanlungan ay naging isang piitan ng panlilinlang. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng lahat ng ari-ari ang iniwan ng kanyang mga magulang, ay ang siya palang bibilang ng mga araw para siya ay sadyang ilubog sa putikan. Naramdaman ni Naomi ang biglang pagbigat ng kanyang tiyan, tila ba maging ang sanggol sa loob ay nakaramdam sa pait ng amang. Hindi pa man siya nakikita, ay itinatuwa na ang kanyang ina. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawala ng lakas, naging malambot na parang kandilang unti-unting natutunaw sa init ng katotohanan. Napakapit siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang gasgas na tekstura ng pintura ay bumaon sa kanyang balat, ngunit wala itong labis na hapdi kumpara sa pagkadurog ng kanyang pagkatao sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata sa sandaling iyon dahil ang sobrang sakit ay hindi na kayang idaan sa pag-iyak. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang madilim na digmaan. Ang mga alaala ng 10 taong pagsasama ay tila mga pahina ng libro na isa-isang nilalamon ng apoy, nagiging itim na abo na humahadlang sa kanyang paghinga. Tumingin si Naomi sa pintong kahoy na nasa kanyang harapan. Sa likod niyon ang asawa niyang may ibang yakap, ang lalaking pinaglingkuran niya ng buong tapat, ay kasalukuyang nagpaplano kung paano siya nanakawan ng dangal at tahanan. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi puno ng saya, kundi ng isang mapanganib na kapasiyahan. Hanggang kailan mo kayang itago ang sugat sa likod ng isang huwad na katahimikan, Naomi? Hanggang kailan mo hahayaang ang kaisa-isang bahay na nagsisilbing alaala ng iyong mga magulang ay maging entablado ng iyong sariling pagkawasak? Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa isang maliit na mesa sa gilid ng pasilyo. Walang tunog ang kanyang bawat galaw, tila isang anino na unti-unting lumalayo sa liwanag. Hindi pa ito ang oras para sa komprontasyon, hindi pa ito ang oras para sa mga luha. Ang bawat salitang binitiwan ni Gerald ay magiging mitya ng isang apoy na hinding-hindi nito inaasahang susunog sa kanyang sariling kasakiman. Habang naglalakad palayo sa silid na yon, hinawakan ni Naomi ang kanyang tiyan at bumulong sa hangin ng isang pangakong mas matimbang pa sa anumang titulo ng lupa.
Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng sala ay tila isang mapanuksong paalala ng kagandahang hindi na madama ni Naomi. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila may dalang anino ng pagtataksil na kanyang narinig kagabi. Pilit niyang iwinawaksi ang mga salitang yon habang nagpupunas ng mga muebles, ngunit ang mga ito ay parang mga tinik na bumaon na sa kanyang diwa. Isang marangyang sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang tahanan. Ang tunog ng makina nito ay umaling-aungaw sa tahimik na umaga. Hindi ito ang sasakyan ni Gerald. Mula sa bintana, nakita ni Naomi ang pagbaba ng kanyang asawa mula sa passenger seat at ang nagmamaneho ay isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang makinis na balat at mahabang itim na buhok. Ang bawat galaw nito ay kalkulado, puno ng kumpiyansa na tila siya ang reyna ng lugar na kanyang tinatapakan. Bumukas ang pinto at pumasok si Gerald na may pekeng ngiti sa mga labi. Sa likod niya ay ang babae, si Elena. "Naomi, honey," bati ni Gerald, ang tono ay pilit na ginagawang matamis. "Meet Elena. Siya ang top consultant para sa bago nating project. She's one of the best in the industry. She'll be staying with us for a while para mas mapadali ang trabaho." Tila 1,000 karayom ang sabay-sabay na tumusok sa dibdib ni Naomi. Elena, ito pala ang pangalan ng lason na sumisira sa kanyang pamilya. Itinago niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang bestidang pambahay at pilit ng ngumiti. "Hi Naomi, so nice to finally meet you," sabi ni Elena. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan si Naomi mula ulo hanggang paa na may bahid ng pangmamaliit. "Gerald has told me so much about you. Grabe, ang laki pala ng bahay niyo. It's very historical." Ang salitang historical ay binitiwan ni Elena na tila isang insulto, na para bang sinasabing luma at laos na ang lahat. Nagsimula itong maglakad-lakad sa sala, hinahaplos ang mga antigong kasangkapan na minana pa ni Naomi sa kanyang lola. Maganda ang mga kahoy, sayang lang, medyo madilim ang dating. It needs a woman's modern touch, something brighter, more alive. Suhestyon ni Elena habang nakatingin kay Gerald, na para bang si Naomi ay hindi man lang naroroon. "You're right, baby. I mean Elena." Mabilis na pagtatama ni Gerald, sabay tawa ng alanganin. "That's why you're here. For a fresh perspective." Bawat salita nila ay parang mga batong ibinabato kay Naomi. Unti-unti siyang dinudurog sa sarili niyang pamamahay. Ang tahanang ito, na binuo mula sa pagmamahal at mga pangarap ng kanyang mga magulang, ay ngayon nilalapastangan ng mga taong walang alam sa halaga nito. "Anyway, Naomi," utos ni Gerald, na wala na ang anumang pagkukunwari sa kanyang boses. "I-prepare mo na yung guest room sa taas. Make sure malinis. Elena needs to rest." Ang utos ay tila isang sampal. Siya, ang tunay na may-ari ng bahay, ang nagdadalang tao, ay inuutusang magsilbi sa kabit ng sarili niyang asawa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Naomi. Tumango lamang siya, isang paggalaw na puno ng bigat at pagtitimpi. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Ramdam niya ang bawat hakbang bilang isang pasakit sa kanyang likod at sa kanyang pagkatao. Ang silid ng mga panauhin ay matagal nang hindi nagagamit. Amoy ng alikabok at nakasarang hangin ang sumalubong sa kanya. Habang inilalatag niya ang bagong kumot sa kama, bawat pag-inat ng kanyang braso ay nagdudulot ng kirot sa kanyang puson. Ang pagod at puyat ay dumadagan sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nang matapos siya, pumasok si Elena sa silid na may dalang isang baso ng tubig. Inilapag nito ang kanyang mamahaling bag sa kama na para bang pag-aari na niya ito. Tiningnan niya ang isang maliit na mesa sa gilid, kung saan nakapatong ang nag-iisang larawan, ang litrato ng kasal ng mga magulang ni Naomi. "Oh, are these your parents?" tanong ni Elena,
hinawakan ng kwadro. Ang gwapo ng dad mo. Sayang, maaga silang nawala. No? Bago pa man makasagot si Naomi, isang sinadyang paggalaw ng kamay ni Elena ang nagpatabingi sa baso. Ang tubig ay umagos na parang isang taksil na ahas. Gumapang sa ibabaw ng litrato, binabasa ang nakangiting mukha ng kanyang ina at ama. Ang papel sa loob ng kwadro ay nagsimulang kumulubot. Oh my God! I'm so clumsy! Bulalas ni Elena. Puno ng pekeng pag-aalala ang boses. I'm so sorry, Naomi. Hindi ko sinasadya. Nakatitig lamang si Naomi sa nabasang larawan. Ang kaisa-isang pisikal na alaala niya sa mga taong pinakamamahal niya. Ang paghinga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sa sulok ng mga mata ni Elena, kitang-kita niya ang isang kislap ng tagumpay. Ang katahimikan ni Naomi ay tuluyang nabasag ng isang hindi mapigilang panginginig ng kanyang mga labi. Kasalanan mo kung bakit naghahanap ng iba ang asawa mo, Naomi. Tingnan mo nga ang sarili mo, para kang lantang gulay na walang kabuhay-buhay. Ang tinig ni Doña Melba, ang ina ni Gerald, ay tila isang hagupit ng latigo na bumaon sa balat ni Naomi. Nakaluhod si Naomi sa paanan ng kanyang biyenan. Marahang minamasahe ang mga binti nito gamit ang mainit na langis. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan at ang pamamanas ng sarili niyang mga paa, pinilit niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang manugang. Ngunit ang bawat haplos niya ay tila sinusuklian ng lason. Ma, ginagawa ko naman ang lahat para kay Gerald. Mahinang sagot ni Naomi, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsusumamo. Hindi siya tumitingala. Natatakot na makita ang mapangmaliit na titig ng matandang babae. Lahat? Ang pagsisilbi ay hindi lang sa gawaing bahay, Naomi. Ang lalaki, kailangan ng inspirasyon, kailangan ng kasiglahan. Noong kinuha ka ni Gerald mula sa pagkakaulila, akala namin ay magiging biyaya ka. Gerald saved you from nothing, Naomi. Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Doña Melba, habang marangyang humihigop ng tsa, ang tunay na ginto sa kanyang mga daliri ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang salitang utang na loob ay tila isang malaking bato na dumiin sa dibdib ni Naomi. Labis na masakit isipin na ang pagliligtas na sinasabi nila ay naging isang kadena na sumasakal sa kanya. Nakalimutan na ba nila na ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay pag-aari ng kanyang mga magulang, na ang puhunan ng kumpanyang ipinagmamalaki ni Gerald ay galing sa pawis at dugo ng kanyang ama? Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman ni Naomi ang isang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang munting paalala na hindi na lamang siya nag-iisa. Ang kanyang puso, na kanina ay tila isang ibong sugatan, ay biglang kumitig ng may kakaibang tapang. Hinayaan niyang dumaloy ang langis sa kanyang mga kamay. Ang bawat dulas nito ay tila simbolo ng kung paano unti-unting dumudulas ang pagtitimpi sa kanyang sistema. Tumayo si Naomi ng dahan-dahan, inaalalayan ng kanyang baywang. Magpapahinga na po muna ako, ma. Masama po ang pakiramdam ko, sabi niya sa pinakamahinang paraan, upang hindi ito magmukhang pagre-rebelde. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Lumabas si Gerald at sa likod niya ay si Elena na nakasuot ng isa sa mga mamahaling kimono ni Naomi na kinuha nito nang walang paalam. Gerald, anak, tawag ni Doña Melba. Ang boses ay biglang naging malambing. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ko? Yung mga alahas na iniwan ng nanay ni Naomi, nakatago lang naman yun sa vault. Kung ibebenta natin yun, sapat na ang halaga para punduhan ang bagong resort na pinaplano nyo ni Elena. Napatigil si Naomi sa gitna ng pasilyo. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging yelo. Ang mga alahas na yon, ang huling alaala ng kanyang ina, ang tanging bagay na balak niyang ipamana sa kanyang anak, ay pinag-uusapan na parang mga ordinaryong bato lamang.
Pinaplano ko na yan, ma. Sagot ni Gerald. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Kailangan ko na lang makuha ang susi kay Naomi. Alam mo naman yan, kahit anong hingin ko, ibinibigay niya. Isang drama lang tungkol sa pagkalugi ng kumpanya, isusuko na niya ang lahat sa akin. Nagtawanan sila sa loob ng silid. Isang tunog na puno ng panunuya at kawalang hiyaan. Si Naomi ay nakatayo sa labas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi na sapat ang umiyak, hindi na sapat ang manahimik. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid, ang bawat hakbang ni Naomi ay tila isang sumpa na ibinabaon sa sahig ng bahay na yon. Hindi niyo lang kinuha ang asawa ko, kundi pati ang dangal ng mga magulang ko. Sa loob-loob niya, pagpasok niya sa kwarto, agad niyang tiningnan ang isang maliit na uka sa likod ng kanilang aparador. Isang lihim na lugar na tanging siya lang ang nakakaalam. Doon ay nakatago ang isang lumang dokumento, may bahid na ng dilaw dahil sa panahon, ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito ang dokumentong hindi alam ni Gerald, isang lihim na ibinili ng kanyang ama bago ito malagutan ng hininga. Ang bawat lihim na ibinaon sa limot ay may takdang panahon upang muling lumitaw at humingi ng katarungan. Sa ilalim ng malakas na ulan, nakatayo si Naomi sa tapat ng isang lumang gusali sa gitna ng Maynila. Ang kanyang manipis na balabal ay basang-basa na, at ang lamig ng hangin ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang itim na briefcase na yakap-yakap niya sa kanyang dibdib, na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ilang sandali bago siya umalis ng bahay, kinailangan niyang magsinungaling kay Gerald. Sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa doktor para sa isang check-up dahil sa matinding pananakit ng kanyang tiyan. Ni hindi man lang nag-angat ng tingin si Gerald mula sa kanyang laptop, abala sa pakikipagtawanan kay Elena. Sige, mag-taxi ka na lang. Huwag mo nang abalahin ang driver dahil ihahatid niya si Elena sa mall. Ang tanging sagot nito. Ang bawat salita ni Gerald ay tila isang munting hiwa sa kanyang puso, ngunit ang hapdi niyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang humakbang palabas. Pagpasok niya sa opisina ni Attorney Ramos, ang amoy ng lumang papel at tinta ang sumalubong sa kanya. Ang matandang abogado, na naging matalik na kaibigan ng kanyang ama, ay napatayo nang makita ang kalagayan ni Naomi. Iha, basang-basa ka. Bakit ka nagbiyahe sa ganitong panahon? Delikado sa kalagayan mo, pag-aalalang sabi ni Attorney Ramos habang mabilis na kumukuha ng tuyong tuwalya. Attorney, kailangan ko pong malaman ang totoo. Ang tungo ni Naomi. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Inilapag niya ang dilaw na dokumento sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ito po ang iniwan ni Papa. Sabi ni Gerald na ilipat na sa pangalan niya ang bahay at ang kumpanya dahil sa mga dokumentong pinirmahan ko noong nakaraang taon. Isinuot ni Attorney Ramos ang kanyang salamin at masusing binasa ang papel. Habang tumatagal ang katahimikan sa loob ng silid, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Naomi. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan sa itaas at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Pagkaraan ng ilang minuto, huminga ng malalim ang abogado at tumingin ng diretso sa mga mata ni Naomi. May halo ng galit at awa sa kanyang mga titig. Naomi, niloko ka ni Gerald. Ang mga pinirmahan mong dokumento ay mga special power of attorney lamang para sa operasyon ng kumpanya, hindi para sa paglilipat ng pagmamay-ari. Paliwanag ni Attorney Ramos. Ngunit may mas mahalaga kang kailangang malaman. Ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon ay nakapaloob sa isang irrevocable trust fund na binuo ng iyong ama bago siya mamatay. Napakunot ang noo ni Naomi. Ano pong ibig sabihin yon? Ibig sabihin, kahit ikaw ay hindi pwedeng magbenta o maglipat ng pagmamay-ari ng bahay na yon sa sino man sa loob ng 20 taon,
At ang pinakaimportanteng kondisyon, sa sandaling mapatunayan na ang iyong asawa ay nagtaksil o nagpakita ng immoral na gawain na makakasama sa iyong kapakanan, ang lahat ng karapatan niya sa iyong mga ari-arian, pati na ang posisyon niya sa kumpanya, ay automatikong mawawalan ng bisa. Tila tumigil ang mundo ni Naomi. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya sa loob ng bahay na yon ay may katapusan na pala. Hindi siya ang bilanggo. Si Gerald ang naghukay ng sarili nitong libingan. Attorney, bulong ni Naomi, isang mapait na luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Handa na po akong lumaban, pero kailangan ko ng oras. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng kanilang kasakiman. Mag-iingat ka, Naomi. Ang mga taong desperado ay mapanganib, paalala ng abogado. Lumabas si Naomi ng opisina na may ibang klase ng aura. Ang ulan ay hindi na tila malungkot, kundi isang paglilinis sa kanyang nadungisang pagkatao. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Ang pinto ng kanyang silid ay nakabukas at ang lahat ng kanyang gamit ay nakakalat sa sahig. Nakita niya si Gerald na hawak ang kanyang lumang diary. Ang bawat pahina ay pinupunit nito ng dahan-dahan habang nakangisi. Huwag kang mag-inarte, Naomi. Mga papel lang yan. Kung tutuusin, dapat nga akong magpasalamat na walang kwentang bagay lang ang pinagkakaabalahan mo habang ako ay nagpapakahirap para sa pamilyang ito. Nagkalat sa sahig ang mga pahina ng lumang diary ni Naomi, mga panalangin niya, lihim na tula para sa kanyang ina, at ang mga unang pangarap niya para sa kanyang anak, tila mga tuyong dahong tinangay ng hangin. Sa bawat pahinang pinupunit ni Gerald, para ring unti-unting nadudurog ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi ito ang sandali para panghinaan. Mariing kinagat ni Naomi ang loob ng kanyang pisngi hanggang malasahan niya ang alat ng dugo. Isang tahimik na paalala na ang sakit sa katawan ay mas madaling tiisin kaysa ang sumuko sa plano niyang matagal nang binubuo. Bakit mo pinakikialaman ang mga gamit ko, Gerald? Tanong ni Naomi. Pinanatiling mahinahon ang kanyang boses bagaman nag-aapoy na ang kanyang kalooban. Yumuko siya upang pulutin ang mga piraso ng papel. Iniiwasan ang mapanlait na tingin ng lalaki. Naghahanap ako ng resibo para sa binili mong mga vitamins. Sabi ni Elena, masyadong mahal ang ginagastos mo. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ngayon, lalo na't may malaking project kaming ginagawa. Kaswal na sagot ni Gerald habang tinitiklop ang kanyang manggas. At saka, bakit ba ang dami mong itinatago? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagpapakain sa'yo. Tumayo ng tuwid si Naomi, hawak ang mga napunit na papel. Sige, hahanapin ko mamaya. Ang sagot niya ay tila isang sumukong buntong hininga. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nandoon ang determinasyong saksihan ang pagbagsak ng lalaking nasa kanyang harapan. Lumipas ang ilang linggo na puno ng pambabastos mula kina Gerald at Elena. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting ginagawang impyerno ng dalawa ang sariling tahanan ni Naomi. Madalas siyang pinagsisilbi ng pagkain, ngunit pinapakain ng huli. Pinipilit siyang labhan ang mga damit ni Elena na madalas ay amoy mamahaling pabango na hindi kailanman naramdaman ni Naomi noong mga panahong may pera pa sila. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay nangyari isang gabi. Nagising si Naomi dahil sa matinding kirot sa kanyang puson at panginginig ng kanyang buong katawan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng hapdi na tila tinutusok ang kanyang mga buto. Tumataas ang kanyang lagnat, isang komplikasyon na sinabi ng doktor na maaring ikapahamak ng kanyang sanggol. Dali-dali siyang gumapang patungo sa pinto at kumatok sa kabilang kwarto kung saan natutulog si Gerald. Gerald, tulungan mo ako. Masakit ang tiyan ko. Gerald! Ang boses niya ay halos isang bulong na lang dahil sa panghihina. Ngunit ang pinto ay nanatiling nakasara. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang tunog ng halakhak ni Elena at ang mababang boses ni Gerald mula sa loob.
tila nagbibiruan sa gitna ng gabi. Ang luha ng desperasyon ay umagos mula sa kanyang mga mata. Sa sobrang sakit, muntik na siyang mawalan ng ulirat sa pasilyo, kung hindi lang dahil sa mainit na kamay na biglang umalalay sa kanyang balikat. Si Aling Rosa, ang matandang kasambahay na matagal nang naglilingkod sa pamilya ni Naomi. Diyos ko, senyora, ang init ninyo! Mangyak-ngyak na sabi ni Aling Rosa. Mabilis nitong binalot ng kumot si Naomi at tinulungang makababa ng hagdan. Sila lamang dalawa ang nagtulungan papunta sa lumang gate sa ilalim ng madilim na gabi, habang ang mga taong dapat na mag-alaga sa kanya ay nagpapakasaya sa sarili niyang kwarto. Sa loob ng taxi, nakasandal ang ulo ni Naomi sa balikat ni Aling Rosa. Ang matanda ay patuloy sa paghaplos sa kanyang buhok, tila isang ina na nagpapatahan sa kanyang sugatang anak. Makakabawi rin tayo, senyora. Maniwala po kayo. Bulong ni Aling Rosa. Kinaumagahan, nakaratay si Naomi sa higaan ng ospital, nakakabit sa kanyang kamay ang swero. Ang doktor ay nagbabala na kailangan niyang magpahinga dahil muntik nang malaglag ang bata. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ni Gerald ang lumabas sa screen. Umaasa pa rin kaya ang kanyang puso sa kahit konting pag-aalala? Sinagot niya ito, nanginginig ang mga daliri. Naomi, nasaan ka ba? Boses ni Gerald, walang bahid ng pagkabahala, kundi puro inis. Wala yung paborito kong asul na kurbata sa aparador. May meeting kami ni Elena ngayon. Umuwi ka na dito at hanapin mo. Ngayon na. Walang salitang lumabas sa bibig ni Naomi. Tanging ang tunog ng pagpatay niya sa tawag ang naging kasagutan. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig at nagngangalit na determinasyon. Tumingin siya sa bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa mga ulap. Tapos na ang panahon ng kanyang pagluha. Hindi ka nababagay sa bahay na ito, Naomi. Parang ikaw lang, luma, mabaho, at punong-puno ng dumi. Ang tinig ni Elena ay tila isang mabalasik na hangin na sumalubong kay Naomi sa pintuan pa lamang ng kanilang tahanan. Kakauwi lamang ni Naomi mula sa ospital, ang kanyang mga hakbang ay mabigat pa rin at ang kanyang balat ay maputla dahil sa nagdaang lagnat. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na plastik ng gamot, habang ang isa niyang kamay ay maingat na nakahawak sa kanyang tiyan. Sa gitna ng sala, nakita niya si Elena na nakasuot ng isang napakaiksing pulang bestida. May hawak na baso ng wine habang nakaturo sa mga antigong painting na paborito ng kanyang ama. Gerald, babe, look! Sabi ko naman sa'yo, kailangang palitan na ang mga basurang ito. It's making me depressed. At ang amoy? Amoy matanda na hindi naliligo. Pang-iinsulto pa ng babae habang winawagayway ang kanyang kamay sa hangin. Lumapit si Gerald kay Elena at niyakap ito mula sa likuran. Isang eksenang tila sinadya upang saktan ang damdamin ni Naomi. Don't worry, baby. Isang pirma na lang ang kailangan natin at lahat ng gusto mo ay masusunod. Gagawin nating modern itong buong lugar, sagot ni Gerald. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa kanyang kabit. Tila ba wala siyang pakialam sa asawang nakatayo sa dilim. Huminga ng malalim si Naomi. Ang sakit na naramdaman niya sa ospital ay tila nagpapatigas sa kanyang kalooban. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hagdanan. Ngunit bago pa siya makatuntong sa unang baitang, hinarang siya ni Elena. Oh, you're back? Akala ko ay doon ka na magpapalipas ng gabi sa charity ward. Sayang, napakasaya pa naman namin ni Gerald habang wala ka. Sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanunubok. Lumapit ito kay Naomi hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Alam mo, Naomi, kung ako sa'yo, aalis na ako rito. You're just a burden. Wala kang kwentang asawa
At yang batang nasa loob mo, baka nga malas lang yan sa kumpanya ni Gerald. Isang mabilis na pagpintig ng ugat sa noo ni Naomi ang nagpakita ng kanyang nagngangalit na emosyon. Ngunit bago siya makapagsalita, isang nakakangilong ideya ang biglang pumasok sa isip ni Elena. Nakita nito si Gerald na papalapit sa kanila. Sa isang iglap, biglang nagbago ang mukha ni Elena. Mula sa pagiging mapang-api, naging mukha itong takot at agrabyado. Sinadyang ibagsak ni Elena ang sarili sa sahig, kasabay ng marahas na pagkabasag ng baso ng wine na kanyang hawak. Ang pulang likido ay kumalat sa sahig, tila ba isang sariwang dugo na dumanak sa gitna ng sala. Aray, Naomi, bakit mo ako tinulak? Gerald, tulong! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait at huwad na pag-iyak. Mabilis na tumakbo si Gerald patungo kay Elena at inalalayan itong tumayo. Tumingin siya kay Naomi na may kasamang matinding poot sa kanyang mga mata. Ano bang problema mo, Naomi? Pati ba naman si Elena? Sasaktan mo? Akala ko ba ay madasalin ka? Pero ang totoo, isa kang demonyo. Gerald, hindi ko siya hinawakan. Mahinahong sagot ni Naomi, bagaman ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ko ang galit sa mga mata mo kanina pa. Napakasama mo. Hindi mo ba naiisip na buntis ka? Baka ang batang yan ay lumabas na kasing sama mo. Sigaw ni Gerald. Bawat salita ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa pagkatao ni Naomi. Dito ka lang sa baba, Elena. Huwag kang lalapit sa babaeng ito. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Hinila ni Gerald si Elena patungo sa kusina upang gamutin ang di umano'y sugat nito. Naiwang mag-isa si Naomi sa sala, napapaligiran ng basag na kristal at ang amoy ng natapon na alak. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang lihim ng ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Naomi. Ibinaba niya ang kanyang kamay mula sa bulsa ng kanyang balabal. Doon ay hawak niya ang kanyang cellphone na kanina pa pala nakabukas ang voice recorder. Nakuha niya ang lahat. Ang pang-iinsulto ni Elena, ang plano nilang kunin ang pirma niya, at ang pag-amin ni Gerald na balak nilang palitan ang lahat sa bahay na ito. Tumingin si Naomi sa madilim na sulok ng sala, kung saan nakatago ang isang maliit na estatwa na may nakatagong kamera. Isang bagay na ipinalagay niya sa tulong ni Aling Rosa noong nasa ospital pa siya. Ang lahat ng ginawang pag-arte ni Elena ay nakuha sa video. Gerald, Elena, akala niyo ay kayo ang nagsusulat ng kwentong ito. Bulong ni Naomi sa hangin habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Pero hindi niyo alam, ang bawat kasinungalingan ninyo ay magiging pako sa inyong sariling kabaong. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig ni Naomi ang mahinang tawag ni Aling Rosa mula sa kusina. Tila nagbabala na may isa pang masamang balita na paparating. Isang tawag mula sa bangko ang naghihintay para kay Gerald, at ang balitang iyon ang magiging mitya ng susunod na pagsabog. Gusto kong maging pinakamarbilyoso ang gabing ito, Naomi. Kasing ningning ng tagumpay ko at kasing ganda ni Elena. Huwag mong sisirain ang gabing ito ng iyong pagmumukhang parang laging namatayan. Ang mga salita ni Gerald ay tila mga talsik ng asidong dumampi sa balat ni Naomi habang sila ay nasa hapagkainan. Sa tabi ni Gerald, nakaupo si Elena na abala sa pagpili ng pinakamagandang disenyo ng gown para sa nalalapit na malaking piging. Ang piging na ito ay hindi lamang para sa anibersaryo ng kumpanya, kundi isang paraan ni Gerald upang ipangalandakan sa buong alta sosyedad ng Maynila ang kanyang tagumpay. Isang tagumpay na nakatayo sa mga balikat ng pamilya ni Naomi. Nanatiling nakayuko si Naomi. Dahan-dahang hinihiwa ang maliit na piraso ng tinapay sa kanyang plato. Ang bawat paggalaw ng kutsilyo ay tila isang paghahanda para sa isang mas malaking operasyon. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dating nagngangalit na emosyon ay naging isang malamig at matalim na katahimikan.
Gerald, kung gusto mo, ako na ang mag-aayos ng lahat. Mahinang sabi ni Naomi, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. Alam ko namang naging pabigat ako nitong mga nakaraang araw dahil sa aking pagbubuntis. Hayaan mong ito ang maging paraan ko ng pagbawi sa iyo at kay Elena. Nagkatinginan sina Gerald at Elena. Isang mapanuyang ngingiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Oh, that's so sweet of you, Naomi. At least, alam mo kung paano magsilbi. Panguuyam ni Elena habang hinahaplos ang braso ni Gerald. Siguraduhin mo lang na hindi magmumukhang piyesta sa probinsya ang mangyayari. Dagdag ni Gerald nang hindi man lang tumitingin sa kanyang asawa. Gusto ko ang mga pinakaimportanteng tao sa industriya ang nandoon. Ang mga dating kasosyo ni Papa mo, kailangang makita nila na mas malayo ang narating ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ko. Tumango si Naomi. Isang mapait na pait ang nanahan sa kanyang lalamunan, ngunit nilunok niya ito. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, Gerald. Lahat. Nang makaalis ang dalawa upang mag-shopping, naiwan si Naomi sa gitna ng malawak at malamig na sala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagbubulong ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbilang ng mga huling sandali ng kapangyarihan ni Gerald sa loob ng tahanang iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numerong matagal na niyang hindi nakakausap. Don Teodoro? Si Naomi po ito. Opo, ang anak ni Ricardo. May malaking piging pong magaganap sa susunod na Sabado sa aming tahanan. Umaasa po ako na darating kayo. Opo, may napakahalagang bagay po akong kailangang ipakita sa inyo at sa iba pang mga dating kaibigan ni Papa. Matapos ang tawag, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Naomi. Ang mga luhang dati ay mabilis pumatak ay tuyo na ngayon. Pinalitan ng isang matigas na kapasiyahan. Hindi alam ni Gerald na ang bawat bulaklak, bawat putahe, at bawat imbitasyong ipapadala ni Naomi ay bahagi ng isang mas malaking bitag. Inilabas niya ang listahan ng mga bisita. Sa ilalim ng pangalan ng mga sikat na negosyante, isinulat ni Naomi ang isang pangalan na tiyak na magpapayanig sa buong mundo ni Gerald. Isang tao mula sa nakaraan na matagal nang pilit na ibinabaon ni Gerald sa limot. Habang hinihimas ang kanyang tiyan, naramdaman ni Naomi ang isang malakas na sipa mula sa kanyang anak. Konting tiis na lang, anak, bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na pasilyo ng bahay. Ang gabing dapat ay tagumpay nila ay siyang magiging gabing bawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan, isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga dokumentong hawak niya upang tuluyang pabagsakin ang isang lalaking wala nang kinatatakutan? At ano ang gagawin niya kung sa gitna ng piging ay muling magtangka ang tadhana na agawin ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya, ang kaligtasan ng kanyang anak? Ang mga anino sa dingding ay tila humahaba, tila mga daliring handang sumakal sa sinumang magkakamali ng hakbang sa madilim na laro ng paghihiganti. Ang katahimikan sa loob ng bahay na ito ay tila isang malalim na hukay na handang lamunin ang sinumang hindi mag-iingat. Gabi na bago ang itinakdang piging, ang buong mansyon ay nababalot ng isang kakaibang bango, ang amoy ng daan-daang puting liryo na ipinag-utos ni Naomi na ilagay sa bawat sulok. Ang mga bulaklak na ito, na madalas makita sa mga libing, ay nagbibigay ng isang maputla at malamig na aura sa mga silid na dati ay puno ng init. Para kay Gerald at Elena, ito ay simbolo ng karangyaan. Ngunit para kay Naomi, ito ang mga bulaklak na maghahatid sa huling hantungan ng kanyang pagtitiis. Naglalakad si Naomi sa gitna ng sala. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa mga makinis na tela ng mga bagong kurtina. Bawat gamit na pinalitan ni Gerald
Bawat alaala na sinubukan nitong burahin ay tila muling nabubuhay sa kanyang balintataw. Naramdaman niya ang isang mahinang pintig sa kanyang sinapupunan, isang banayad na paalala na ang buhay na nasa loob niya ay umaasa sa kanyang katatagan. Siguraduhin mo na ang lahat ng alak ay nasa tamang temperatura, Naomi. Utos ni Gerald habang pababa ng hagdan, inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ang amoy ng mamahaling alak at tabako ay sumasama sa bango ng mga liryo na lumilikha ng isang nakakasulasok na timpla. Ang mga bisitang darating bukas ay hindi basta-basta. Ang kumpanya ay nakasalalay sa impresyong ibibigay natin sa kanila. Tumingin si Naomi sa kanyang asawa. Ang lalaking ito, na dati ay pinag-alayan niya ng lahat, ay tila isang estranghero na lamang sa kanyang paningin. Huwag kang mag-alala, Gerald. Ang gabing bukas ay magiging isang kaganapan na hinding-hindi makakalimutan ng kahit sino sa inyo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gerald. Good. At least may silbi ka pa rin bago ka tuluyang maging abala sa pag-aalaga ng bata. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Naomi at tuluyan ng lumabas patungo sa hardin, kung saan naroon si Elena na nag-iensayo ng kanyang hostess smile sa harap ng salamin. Naiwang mag-isa si Naomi sa gitna ng sala nang biglang marinig niya ang marahang pagtama ng kamay ng isang tao sa mabigat na pintong kahoy sa labas. Ang tunog ay maingat at tila may dalang pagmamadali. Binuksan ni Naomi ang pinto at bumulaga sa kanya ang isang lalaking naka-uniforme ng courier. May hawak itong isang maliit, ngunit kapansin-pansing pulang sobre. Para kay Mr. Gerald Sandoval po, ma'am. Confidential daw po, sabi ng nagpadala. Bulong ng lalaki bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo sa dilim ng gabi. Dahan-dahang isinara ni Naomi ang pinto. Ang pulang sobre ay tila nagniningas sa kanyang palad. Alam niyang ito ang huling piraso ng puzzle na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng sobreng ito, nakatago ang ebidensya ng mga lihim na transaksyong ginawa ni Gerald sa likod ng kumpanya, ang mga dokumentong magpapatunay na hindi lamang siya nagtaksil sa asawa, kundi ninanakawan din niya ang mismong institusyong itinayo ng ama ni Naomi. Hahawakan na sana ni Naomi ang gilid ng sobre upang buksan ito nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Gerald na pabalik sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na marmol ay tila isang babala. Mabilis na itinago ni Naomi ang sobre sa ilalim ng kanyang malapad na balabal. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing lamig ng estatwang bato sa hardin. Sino yon? Tanong ni Gerald, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang kanyang asawa. Wala. Isang maling address lang. Mahinahong sagot ni Naomi, bagaman ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa pulang sobre sa loob ng kanyang damit. Tinitigan siya ni Gerald ng matagal, tila sinusubukang basahin ang anumang itinatago sa likod ng mga mata ni Naomi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang telepono ni Gerald, isang tawag mula kay Elena na nasa kabilang silid. Umalis ang lalaki habang bumubulong ng mga salitang malambing. Naiwan muli si Naomi sa gitna ng mga puting liryo. Dahan-dahang inilabas ni Naomi ang sobre. Nang buksan niya ito, hindi lamang mga papeles ang bumulaga sa kanya. May kasama itong isang maliit na litrato. Isang litrato na kumuha sa kanyang hininga at nagpabilis sa daloy ng kanyang dugo. Isang misteryong matagal nang nakabaon ang biglang nabuhay sa gabing ito. Sino ang nagpadala nito at bakit ngayon lang? Ang kislap ng mga chandelier sa gabing ito ay tila libu-libong mata na nanonood sa isang dula-dulaan kung saan ang bida ay nakatakdang mamatay. Ngunit ang hindi nila alam, ang biktima ay handa ng maging hukom. Ang mansyon ni Naomi ay nagmistulang isang nagniningning na hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng pinakamamahaling palamuti
at ang himig ng klasikal na musika ay humahalo sa ingay ng tawanan ng mga bisitang kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ngunit sa likod ng marangyang pagtitipong ito, may isang hanging malamig na humahaplos sa balat ni Naomi habang siya ay nakatayo sa isang madilim na sulok. Suot ang isang simpleng itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Sa gitna ng bulwagan, si Gerald ay tila isang haring naglalakad sa kanyang kaharian. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang nakikipagpalitan ng mga salita sa mga makapangyarihang negosyante. Sa kanyang tabi, si Elena ay nagniningning sa isang gintong gown na halos sumilaw sa sinumang tumingin dito. Ang bawat haplos ni Elena sa braso ni Gerald ay tila isang lantarang pag-angkin sa posisyong dapat ay kay Naomi. "Look at her, Gerald!" Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya habang nakatingin sa direksyon ni Naomi. Para siyang anino na nakakalat sa sariling bahay. "Are you sure na kailangan siyang nandito? She's ruining the aesthetic of the party." Ngumisi si Gerald. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. "Hayaan mo siya. Kailangan nating ipakita sa mga bisita na mabuti akong asawa dahil pinapayagan ko pa siyang lumabas kahit mukha na siyang katulong. Isang gabi na lang, baby, at hinding-hindi mo na makikita ang pagmumukhang yan." Dahan-dahang lumapit si Naomi sa grupo ni na Don Teodoro, ang matatandang kaibigan ng kanyang ama na matagal nang hindi nakakatapak sa mansyong ito. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot at pagkilala nang makita ang anak ni Ricardo. "Naomi, iha," bati ni Don Teodoro. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na paalala ng nakaraan. Ang laki na ng ipinagbago ng bahay na ito, ngunit tila may isang bagay na nawala, ang kaluluwa ng iyong ama. "Huwag po kayong mag-alala, Don Teodoro," mahinang sagot ni Naomi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. "Ang gabi pong ito ay para sa pagbabalik ng lahat ng nawala. Umaasa po ako na mananatili kayo hanggang sa huling sandali." Habang nagpapatuloy ang piging, naramdaman ni Naomi ang isang matinding kirot sa kanyang puson, isang babala na ang kanyang katawan ay abot na sa limitasyon ng pagtitiis. Ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hawak niya sa loob ng kanyang maliit na bag ang pulang sobre at ang mga dokumentong magpapabago sa lahat. Biglang tumahimik ang musika. Tumayo si Gerald sa gitna ng entablado. Itinaas ang kanyang baso upang kuhanin ang atensyon ng lahat. Ang ilaw ay nakatuon lamang sa kanya at kay Elena, habang si Naomi ay nananatiling nakatayo sa gilid, tila isang tagapanood sa sarili niyang buhay. "Ladies and gentlemen," panimula ni Gerald. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Ang gabing ito ay hindi lamang selebrasyon ng ating tagumpay sa negosyo. Ito ay selebrasyon ng pag-unlad at ng mga taong tunay na naging bahagi ng aking tagumpay." Tumingin si Gerald ng diretso sa direksyon ni Naomi, ngunit walang pagmamahal sa kanyang mga mata, kundi isang malupit na pagpapasya. "Gusto kong kilalanin ang babaeng naging inspirasyon ko sa bawat hakbang na ginawa ko. Ang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng suporta at sipag." Pagpapatuloy niya. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, habang ang mga bisita ay naghihintay na tawagin niya si Naomi. Ngunit sa halip na ang kanyang asawa, inilahad ni Gerald ang kanyang kamay kay Elena. "Elena, please come here. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang tunay na reyna ng gabing ito at ang babaeng mas karapat-dapat na tumayo sa tabi ko kaysa sa kahit sinong nagdadala lamang ng pabigat sa aking buhay." Isang sama-samang singhap ng pagkagulantang ang narinig mula sa mga bisita. Si Naomi ay nakatayo doon, nanginginig ang mga labi, habang ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatingin sa kanya ng may awa at pangungutya. Ang kahihiyan ay tila isang malakas na agos na lumulunod sa kanya sa gitna ng sarili niyang tahanan.
Lumingon si Elena kay Naomi. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang humahakbang patungo kay Gerald. Thank you, Gerald. It's about time everyone knows the truth. Naramdaman ni Naomi ang pagbagsak ng isang malamig na luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng pagsuko. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa pulang sobre. Sa gitna ng kahihiyang ito, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Handa ka na bang bitawan ang huling pisi ng iyong pagtitimpi, Naomi? O hahayaan mo bang ang gabing ito ang maging huling gabi ng iyong dangal? Naomi, tumayo ka riyan. Ibigay mo ang upuang iyan kay Elena. Siya ang pagod sa pag-aasikaso ng kumpanya ngayong gabi, habang ikaw ay nakaupo lang at nagmamasid. Doon ka na lang sa mesa ng mga tauhan sa kusina. Mas bagay ka roon. Ang boses ni Gerald ay malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan at umalingaw-ngaw sa buong silid kainan sa harap ng mga pinakaimportanteng tao sa industriya. Ang bawat kutsara at tinidor na tumatama sa mga pinggang porselana ay tila huminto sa paggalaw. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa buntis na babaeng pilit na tumatayo ng tuwid sa gitna ng kahihiyan. Naramdaman ni Naomi ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Elena na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang upuan, may isang matagumpay na ngiti sa mga labi habang dahan-dahang inaayos ang kanyang gintong gown. Ang bawat haplos ng hangin mula sa aircon ay tila naging mga karayom na tumutusok sa balat ni Naomi. Gerald, buntis ang asawa mo. Paano mo nagagawang... Pabulong na protesta ni Don Teodoro, ngunit itinaas ni Gerald ang kanyang kamay upang patigilin ang matanda. Huwag po kayong mag-alala, Don Teodoro. Sanay naman si Naomi sa ganyan. Di ba, Naomi? Sabi ni Gerald, ang kanyang boses ay puno ng nakakasulasok na condescension. Saka, kailangan niya ring maglakad-lakad para hindi siya lalong maging mabagal. Huminga ng malalim si Naomi. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Sa halip na umiyak o sumigaw, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang binitiwan ang gilid ng mesa. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makinis na marmol ay tila isang mabagal na martsa patungo sa isang bitayan, ngunit hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nasa harap niya. Sige, Gerald, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko ang upuang ito kay Elena. Mahinang sabi ni Naomi, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Pero bago ako pumunta sa kusina, mayroon lang akong munting regalo para sa inyong dalawa. Isang regalo para sa anibersaryo ng kumpanya na hinding-hindi niyo malilimutan. Naglakad si Naomi patungo sa harap ng bulwagan, kung saan naroon ang malaking screen na ginagamit para sa mga presentasyon. Ang bawat mata ay sumunod sa kanya, puno ng pagtataka at bulong-bulungan. Ang pagtataka sa mukha ni Gerald ay unti-unting napalitan ng inis, habang si Elena ay tila nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Naomi, ano bang ginagawa mo? Bumalik ka na sa loob. Pasigaw na utos ni Gerald, ngunit hindi siya pinakinggan ng asawa. Hinawakan ni Naomi ang remote control ng projector. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy sa isang lihim na katuwaan. Tumingin siya kay Gerald ng huling beses, isang tingin na puno ng pait, paglaya, at isang matalim na katarungan. Gerald, akala mo ba ay ikaw ang hari ng bahay na ito? Akala mo ba ay lahat ng sikreto mo ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan mo? Bulong ni Naomi sa hangin, sapat lamang upang marinig ng sarili. Pinindot ni Naomi ang button. Ang malaking screen ay biglang lumiwanag, ngunit hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas. Ang bumulaga sa lahat ay isang video. Isang video kung saan kitang-kita ang pag-uusap ni Gerald at Elena sa loob ng silidaklatan habang pinagtatawanan nila ang kabobohan ni Naomi
At ang plano nilang kunin ang huling sentimo mula sa kumpanya bago ito iwanang bagsak. Ang buong bulwagan ay napuno ng sama-samang singhap ng pagkabigla. Ang mukha ni Gerald ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Si Elena naman ay napakapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Isang pangdokumento ang lumitaw sa screen. Ang titulo ng lupa na may pangalan ni Naomi bilang nag-iisang tagapagmana. Kasama ang Irrevocable Trust Fund na nagsasaad na sa oras ng pagtataksil ng asawa, ang lahat ng karapatan ni Gerald Sandoval ay tapos na. Naomi, patayin mo yan, itigil mo yan. Sigaw ni Gerald habang sinusubukang tumakbo patungo sa stage. Ngunit hinarangan siya ng mga security guard na kanina pa pala binayaran ni Naomi at ni Attorney Ramos. Nakatayo si Naomi sa gitna ng stage. Ang ilaw ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang simpleng itim na bestida ay tila naging isang baluti ng isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Tumingin siya sa kanyang asawa na ngayon ay pilit na nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyang, hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Gerald, ang boses ni Naomi ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing talim ng isang hatol ng kamatayan. Tapos na ang pagpapanggap. At sa gabing ito, hindi lang upuan ang mawawala sa'yo. Mawawala sa'yo ang lahat. Biglang naramdaman ni Naomi ang isang matinding pintig sa kanyang tiyan. Isang kakaibang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napakapit siya sa podium. Ang kanyang mukha ay namutla. Sa gitna ng kanyang tagumpay, isang madilim na anino ang biglang sumulpot sa kanyang paningin. Hindi iyan totoo. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Naomi, anong klaseng paninira ito? Ginagamit mo ba ang teknolohiya para lang gumawa ng kwento dahil sa selos mo? Ang boses ni Gerald ay pumiyok sa gitna ng katahimikan ng malaking bulwagan. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng kislap at kayabangan, ay ngayon ay nababalot ng isang maputlang kulay ng takot at desperasyon. Habang ang video sa likuran niya ay patuloy na nagpapalabas ng bawat detalye ng kanilang pagtataksil. Ang bawat salitang binitiwan niya sa harap ng mga bisita ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang naniniwala. Nakatayo si Naomi sa gilid ng podium. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kahoy hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang matinding kirot sa kanyang puson ay tila isang nagngangalit na apoy na gustong tumupok sa kanyang buong pagkatao, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Sa bawat hininga niya, nalalanghap niya ang nakakasulasok na bango ng mga puting liryo, na ngayon ay tila amoy ng isang mabilis na nabubulok na kasinungalingan. Gerald, ang mga mata ng mga tao rito ay hindi bulag. Mahinang simula ni Naomi, ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na pumatay sa nag-aapoy na sigaw ng asawa. At ang mga dokumentong ito, ang mga pirma mo rito sa mga lihim na transfer ng pondo mula sa kumpanya ni Papa patungo sa isang dummy account sa labas ng bansa. Ito ba ay gawa-gawa rin ng selos ko? Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa silid. Ang mga negosyanteng kanina ay nakikipagkamay kay Gerald ay ngayon ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Tila ba mayroon siyang isang nakakahawang sakit? Si Elena naman ay nanginginig ang buong katawan habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga mamahaling gintong kuko. Hindi totoo yan. Elena, sabihin mo sa kanila. Baling ni Gerald sa kanyang kabit, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Ngunit si Elena, na isang dalubhasa sa pagliligtas ng sarili, ay biglang lumayo. Anong ako? Gerald, ikaw ang may sabi na hindi mo na mahal ang asawa mo. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Sabi mo ay wala siyang kwenta at madali mo siyang mapapaikot dahil sa sobrang bait niya. Huwag mo akong isali sa mga pagnanakaw mo. Ang pagtataksil ni Elena
Sa gitna ng kahihiyan ni Gerald, ay tila huling pako sa kanyang kabaong. Ang lalaking akala niya ay hari ng kanyang sariling mundo ay ngayon ay nagmumukhang isang basang sisiw sa gitna ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintong kahoy sa dulo ng bulwagan. Pumasok si Attorney Ramos, hawak ang isang makapal na asul na folder, kasama ang dalawang lalaking nakabarong na may dalang mga opisyal na dokumento. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababago. Mr. Gerald Sandoval, panimula ni Attorney Ramos, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Bilang legal na kinatawan ng yumaong si Ricardo Valderrama at ng kanyang nag-iisang tagapagmana na si Naomi Valderrama Sandoval, narito kami upang isilbi ang cease and desist order laban sa iyo. Mula sa sandaling ito, tinatanggalan ka na ng lahat ng kapangyarihan sa Sandoval Valderrama Enterprises at higit sa lahat, ang Irrevocable Trust Fund ng mansyong ito ay ganap ng na-activate dahil sa napatunayang paglabag mo sa mga moral na probisyon ng kasunduan. Ano? Hindi pwede yan. Asawa ko siya. May karapatan ako sa kalahati ng lahat ng ito. Sigaw ni Gerald. Ang kanyang boses ay tila isang bata na naglulupasay sa gitna ng kalsada. Ang karapatan mo, Gerald, ay natapos noong sandaling naging mas mahalaga sa iyo ang kasakiman kaysa sa katapatan. Sagot ni Naomi. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gerald. Hindi na galit ang nakikita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagod at kawalan ng pakiramdam. Ang bahay na ito ay itinayo sa pundasyon ng dangal. At ikaw, wala kang kahit katiting niyon. Biglang naramdaman ni Naomi ang isang marahas na pagpintig sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang mga boses sa paligid niya ay tila naging malabo at malayo. Ang kanyang kamay na nakakapit sa podium ay biglang nanghina. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na marmol na sahig na mabilis na lumalapit sa kanyang muka. Naomi! Ang huling narinig niyang sigaw ni Don Teodoro at ni Aling Rosa bago ang lahat ay tuluyang lamunin ng kadiliman. Sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, isang huling tanong ang naiiwan sa kaisipan ng lahat ng nakasaksi. Ang tagumpay ba ni Naomi ay nangangahulugan din ba ng pagsuko ng kanyang katawan? At sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kasama rin ba siyang hihilahin ng tadhana patungo sa kawalan? Naomi, parang awa mo na. Mag-usap tayo ng maayos. Isipin mo ang bata. Isipin mo ang magiging kinabukasan ng anak natin kung magkakahiwalay tayo. Isang pagkakamali lang ito, nadala lang ako ng tukso, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Ang boses ni Gerald ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na tuluyan ng maglaho ang marangyang buhay na tinatamasa niya sa loob ng 10 taon. Nakaluhod siya sa malamig na marmol ng ospital, pilit na hinahawakan ng kamay ni Naomi na kasalukuyang nakahiga sa puting kama. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila naging kasing pait ng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang imulat ni Naomi ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa noong una, ngunit nang makita niya ang mukha ni Gerald, ang lahat ay naging malinaw. Ang kasinungalingan, ang pagtataksil, at ang kawalang hiyaan ng lalaking ito. Sa kanyang kabilang kamay, nararamdaman niya ang banayad na pintig sa kanyang tiyan. Ang sanggol ay ligtas, isang himalang ibinigay sa kanya ng langit sa gitna ng unos. Marahang binawi ni Naomi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Gerald. Ang bawat daliri niya ay tila nandidiri sa bawat dampi ng balat ng asawa. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Gerald. Wala kang karapatang banggitin ang salitang mahal matapos mong yurakan ang lahat ng mayroon tayo sa harap ng napakaraming tao. Pero Naomi, saan ako pupunta? Ang kumpanya, ang bahay. Kailangan mo ako para patakbuhin ang lahat ng yan. Desperadong hirit ni Gerald.
Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Naghahanap ng kahit katiting na awa sa puso ng asawa. Isang matalim at malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Naomi. Ito ang nangiti ng isang reynang matagal na nanahimik at ngayon ay handa nang bawiin ang kanyang trono. Akala mo ba ay hindi ko kayang mabuhay nang wala ka? Gerald, ikaw ang kailangan ko noon dahil naniwala ako sa mga pangako mo. Pero ngayon, ikaw na lang ang nakatali sa isang buhay na hiram mo lang sa akin. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Attorney Ramos kasama ang 2 pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang huling hatol na umaling-awngaw sa buong silid. Sa likod nila ay nakatayo si Elena na ngayon ay wala na ang kinang ng kanyang gintong gown. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng mantsa ng luha at galit. Mr. Sandoval, tapos na ang oras ng pagbisita. Anunsyo ni Attorney Ramos. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Mayroon kaming utos mula sa korte na agad kang paalisin sa mansyon ng mga Valderrama. At tungkol naman sa mga kasong estafa at falsification of documents, mayroon nang inihandang warrant laban sa iyo. Miss Elena, kasama ka rin sa mga kailangang sumama sa istasyon para sa investigasyon. Naomi, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. I gave you everything! Sigaw ni Gerald habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw ay tila isang desperadong alulong ng isang lobong na walan ng kawan. Napanood ni Naomi ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Ang bawat hakbang ni Gerald palayo sa kanya ay tila isang bigat na unti-unting nababawasan sa kanyang dibdib. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging isang banal na sandali ng kalayaan. Humarap si Naomi kay Attorney Ramos. Attorney, gusto ko pong umuwi sa mansyon bukas na bukas din. Gusto kong makita ang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng aking ama, na wala ng anino, ng panlilinlang. Gagawin natin ang lahat, Naomi. Ang lahat ng gamit nila ay nailabas na sa bahay. Wala nang natira kundi ang mga alaala ng iyong pamilya. Sagot ng abogado. Pag-alis ng lahat, naiwan si Naomi na mag-isa sa silid. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at bumulong sa kanyang anak. Anak, malaya na tayo. Ang bahay na binuo ng luha at pagtitiis ay muli nating gagawing tahanan na puno ng dangal. Hindi na tayo muling luluhod sa harap ng sinumang magtatangkang kumuha ng ating kaligayahan. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng ospital, nakita ni Naomi ang unang sinag ng buwan. Ang liwanag nito ay tila isang gabay sa bagong landas na kanyang tatahakin. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang sugat sa kanyang puso ay malalim pa rin. At ang bawat gabi ng pag-iisa ay magiging isang paalala ng isang pag-ibig na naging lason. Kaya mo bang tunay na makalimot, Naomi? O ang bawat sulok ng mansyong yon ay patuloy na magbubulong ng pangalan ng lalaking muntik ng sumira sa iyong buhay? Ang bawat hakbang papalayo sa tagumpay ay parang paglubog sa isang kumunoy na gawa sa sariling kasinungalingan. Ang ulan ay malakas na bumubuhos, tila ba ang langit mismo ay nakikilahok sa paglilinis ng dumi na iniwan ni Gerald at Elena sa mansyonan ng mga Valderrama. Sa labas ng malaking bakal na gate, nakatayo si Gerald, basang-basa at nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mamahaling suit na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon ay nakadikit sa kanyang balat. Tila isang mabigat na pasanin na hindi niya maalis-alis. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang pera, at higit sa lahat, wala na ang kanyang dangal. Sa loob ng bakuran, nakita niya si Elena na pilit na isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Ang babaeng dati ay nagniningning sa ginto ay ngayon ay mukhang isang basang sisiw. Sumisigaw at nagmumura habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng media na nag-aabang sa labas. Sinubukan ni Elena na tumakas dala ang ilang alahas,
na ninakaw niya mula sa kwarto ni Naomi. Ngunit nahuli siya ni Attorney Ramos sa tulong ng mga security guard. Ang pagtataksil ni Elena kay Gerald ay naging ganap. Isinuko niya ang lahat ng ebidensya laban sa lalaki kapalit ng mas mababang parusa. Ngunit sa huli, pareho silang bumagsak sa putikan. Naomi! Naomi, lumabas ka rito! Huwag mong gawin ito sa akin. Sigaw ni Gerald, ang kanyang boses ay naging paos dahil sa lamig at desperasyon. Napakapit siya sa rehas ng gate. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit. Isipin mo ang anak natin. Kailangan niya ng ama. Hindi mo siya pwedeng palakihin ng mag-isa sa bahay na ito. Mula sa balkonahe sa ikalawang palapag, dahan-dahang lumabas si Naomi. Balot siya ng isang makapal na shawl na kulay krema at ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng ilaw ng balkonahe. Tiningnan niya ang lalaking nasa ibaba, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ngunit binalikan siya ng saksak sa likod. Ngayon mo lang ba naalala na may anak ka, Gerald? Ang boses ni Naomi ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang palasong tumatama sa dibdib ng lalaki. Noong hinayaan mo akong magkasakit ng mag-isa, nasaan ang malasakit mo sa anak mo? Noong pinagtatawanan niyo ni Elena ang pagiging boring ko, naisip mo ba ang kinabukasan ng batang ito? Ang anak ko ay magkakaroon ng pangalan Gerald, ngunit hindi ito manggagaling sa isang lalaking walang isang salita. Naomi, parang awa mo na. Wala akong matuluyan. Lahat ng accounts ko ay naka-freeze. Ang mga kaibigan ko ayaw akong kausapin. Pagmamakaawa ni Gerald, habang ang mga luha niya ay humahalo sa patak ng ulan. Ang mga kaibigan mo ay nandoon lang dahil sa perang hiram mo sa akin. Ngayong wala na ang yaman, wala na rin ang kanilang katapatan. Sagot ni Naomi. Ang bahay na ito ay para sa mga taong marunong rumespeto sa pag-ibig at katotohanan. At ikaw, Gerald, ay isang estranghero na lamang sa lupang ito. Tumalikod si Naomi at pumasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng balkonahe ay tila ang tunog ng isang kabanata na tuluyan nang natapos. Naiwang mag-isa si Gerald sa dilim, pinapanood ang unti-unting pagpatay ng mga ilaw sa loob ng mansyon. Ang bawat bintana na nagdidilim ay tila isang pinto na nagsasara sa kanyang mukha. Hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang malamig na gabi at ang hagupit ng hangin. Dahan-dahan siyang napaluhod sa basang semento ng kalsada. Ang dating mapagmataas na negosyante ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Sa kabilang dako, sa loob ng mainit na kwarto, dahan-dahang hinaplos ni Naomi ang kanyang tiyan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang biglang pagkirot, hindi ang karaniwang sipa ng bata, kundi isang kakaibang sakit na tila humahatak sa kanyang buong pagkatao. Napahawak siya sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tiningnan niya ang orasan sa pader. Masyado pang maaga. Hindi pa dapat ngayon. Aling Rosa. Mahinang tawag niya. Ngunit ang boses niya ay tila nawala sa gitna ng dagundong ng kulog sa labas. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang bintana ay tila naging isang babala ng panibagong pagsubok na paparating. Ang bawat luha ng paglaya ay nagtatago ng isang sugat ng nakaraan, ngunit ang sugat na yon din ang nagiging daan para sa isang bagong pagkabuhay. Ang mansyon ng mga Valderrama ay nababalot ng katahimikan na tanging ang pagpatak ng ulan sa labas ang pumupukaw. Sa loob ng silid ni Naomi, nakahiga siya sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis. Ang mga kirot ay lumalakas at dumaralas. Tila ba isang malakas na alon na gustong sumira sa kanyang pagkatao. Aling Rosa! Nasaan ka na ba? Muling tawag ni Naomi, ngunit ang kanyang boses ay hindi na umabot sa kabilang kwarto. Sa sobrang sakit, pilit niyang hinahawakan ang kanyang tiyan, inaalo ang kanyang anak na huwag munang sumuko. Konting tiis na lang, anak. Lalaban tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sinubukan ni Naomi na tumayo, ngunit ang kanyang mga paa
ay tila nanghihina. Gumapang siya patungo sa kanyang dresser kung saan nakalagay ang telepono. Ngunit bago pa man niya ito maabot, biglang may kumatok sa kanyang pinto. "Senyora Naomi, okay lang po ba kayo?" Boses ni Mang Nestor, ang matandang caretaker ng mansyon na minsan ay nagtrabaho bilang hardinero ng kanyang ama. "Mang Nestor, tulungan niyo ako. Manganganak na ako." Sigaw ni Naomi, umaasa na marinig ng matanda ang kanyang mga salita sa kabila ng malakas na ulan. Sa loob ng ilang minuto, bumukas ang pinto at bumulaga si Mang Nestor na puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Dali-dali niya itong inalalayan at tinulungan makababa ng hagdan. Dahil sa malakas na ulan, hindi nila maasahan ang anumang taxi o ambulansya. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumakay sa lumang kotse ni Mang Nestor, isang sasakyan na halos kasing tanda na rin niya. "Kumapit ka lang ng mahigpit, Senyora Naomi. Malayo-layo pa ang biyahe natin," sabi ni Mang Nestor habang pilit na pinapaandar ang makina ng kotse. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng impyerno. Bawat lubak sa kalsada, bawat pagliko ng kotse ay nagdudulot ng matinding kirot kay Naomi. Pilit niyang iniisip ang mukha ng kanyang ina, ang mga pangarap niya para sa kanyang anak, at ang pangako na hindi na siya muling papayag na yurakan ng kahit sino. Habang papalapit sila sa ospital, isang matinding pagpintig ang biglang bumalot sa kanyang sinapupunan, ang huling hudyat na handa nang isilang ang kanyang anak. Nagdilim ang kanyang paningin at pilit siyang kumapit sa braso ni Mang Nestor. "Mang Nestor, hindi ko na kaya. Malapit na." Ang boses ni Naomi ay halos hindi na marinig, ngunit naintindihan ng matanda ang kanyang mga salita. Nang makarating sila sa ospital, agad silang sinalubong ng mga nurse at doktor. Mabilis na inilipat si Naomi sa isang delivery room kung saan nagsimula ang kanyang matinding paglaban para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa bawat sigaw ng sakit, sa bawat pagod ng kanyang katawan, pilit niyang iniisip ang mga dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Nakita niya sa kanyang isipan ang kanyang ama na nagtrabaho ng walang pagod para sa kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang ina na nagbigay sa kanya ng lakas at pagmamahal sa gitna ng kahirapan. At higit sa lahat, nakita niya ang mukha ng kanyang anak. Isang mukha na wala pang pangalan, ngunit nagbibigay sa kanya ng lahat ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap, sa wakas ay narinig ni Naomi ang pinakamatamis na himig sa buong mundo. Ang iyak ng isang sanggol, ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagkapagod, isinilang si Naomi bilang isang bagong babae. Malakas, matapang, at handang harapin ang anumang hamon na ibibigay ng tadhana. Ngunit sa sandaling hawakan niya ang kanyang anak, isang masakit na alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang mukha ni Gerald, ang kanyang mga pangako, at ang lahat ng mga kasinungalingan na naging sanhi ng kanyang pagdurusa. Ang luha ng paglaya ay dumaloy sa kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat na nagawa niyang lagpasan ang lahat ng pagsubok na yon. Sa wakas, nakalaya na siya. Sa wakas, handa na siyang magsimula muli. Sa bawat bagong umaga, merong isang bagong pag-asa, at sa bawat pagsubok na nagdaan, merong isang aral na natutunan. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan. Ang mansyon ng mga Valderrama ay muling napuno ng buhay at sigla, ngunit sa pagkakataong ito, walang anino ng kasinungalingan at pagtataksil na nakapalibot dito. Si Naomi, na may hawak sa kanyang munting anghel, ay lumakad sa bawat sulok ng bahay na yon, na ibinabalik ang mga alaala ng kanyang mga magulang, ang mga tawanan, ang mga pangarap, at ang mga pagmamahal na hindi kailanman pwedeng nakawin ng kahit sino. Ang silid-aklatan na dati ay naging tagpuan ng mga lihim na pag-uusap ni Gerald at Elena
ay muling napuno ng mga libro tungkol sa kalayaan, pag-asa at katapangan. Ang hardin, na dati ay nababalot ng mga puting liryo ng kamatayan, ay ngayon ay nagkaroon ng kulay dahil sa mga bagong bulaklak na itinanim ni Naomi, mga bulaklak ng pagkabuhay. Sa tulong ni Aling Rosa at Mang Nestor, ang mansyon ay muling naging isang tunay na tahanan, hindi lamang isang bahay, kundi isang pugad ng pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Ang mga bisita na dumadalaw ay hindi na mga negosyanteng naghahanap ng pakinabang, kundi mga tunay na kaibigan na handang umalalay kay Naomi sa kanyang bagong yugto ng buhay. Isang araw, habang nagpapatulog si Naomi sa kanyang anak, biglang kumatok si Aling Rosa sa pinto. "Senyora Naomi, mayroon pong sulat para sa inyo," sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kinuha ni Naomi ang liham. Ang sobre ay walang anumang pangalan o address, ngunit alam niya sa kanyang puso kung sino ang nagpadala nito. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Naomi ang sobre at binasa ang mga nakasulat sa loob. "Naomi, alam kong hindi mo na ako mapapatawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi ko rin naman hinihingi iyon. Ang tanging gusto ko lang ay malaman mo na nagsisisi ako sa bawat kasinungalingan, sa bawat sakit na idinulot ko sa'yo. Sana ay maging maligaya ka at ang anak natin. Hinding-hindi ko kayo guguluhin." Walang pangalan na nakalagay sa dulo ng liham, ngunit sa likod nito ay nakasulat ang isang salita: "Patawad." Matagal na nakatitig si Naomi sa liham. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang mga alaala ng kanilang nakaraan, ang mga panaginip, ang mga tawanan, at ang mga pangako na kanilang binitiwan sa isa't isa. Ngunit kasabay ng mga alaalang yon, naalala rin niya ang sakit, ang pagtataksil, at ang kawalan ng respeto na kanyang naranasan sa mga kamay ni Gerald. Dahan-dahang tinitigan ni Naomi ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng kapayapaan at pag-asa. Sa wakas, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi ito nangangahulugan na kalimutan ang nakaraan, kundi ang piliin na huwag hayaang ang nakaraan ang humadlang sa iyong kinabukasan. "Aling Rosa, sunugin mo ang liham na ito," sabi ni Naomi. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Hindi ko na kailangang makita pa ang pangalan ng lalaking yon. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang kinabukasan ng anak ko at ang kapayapaan ng aking puso." Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Naomi ang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang kakaibang paglalaya. Ang hanging humahaplos sa kanyang muka ay tila nagbubuhat ng mga alalahanin at takot na matagal nang bumabagabag sa kanya. Handa na siyang harapin ang mundo, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang babaeng may sariling pangalan, sariling lakas, at sariling pangarap. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nakikita sa mga matatamis na salita at mga pangakong walang katuparan. Ito ay nakikita sa mga gawa ng pagtulong, sa mga yakap ng pagdamay, at sa mga mata ng pag-unawa. Lumipas ang 5 taon. Si Naomi ay naging isang matagumpay na negosyante, hindi lamang sa pagpapatakbo ng kumpanya ng kanyang ama, kundi sa pagtulong din sa iba pang mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso. Ang mansyon ng mga Valderrama ay naging isang kanlungan, isang lugar kung saan ang mga sugatang puso ay muling naghihilom at ang mga pangarap na winasak ay muling itinatayo. Isang araw, habang abala si Naomi sa kanyang trabaho, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Bumukas ito at bumulaga ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. "Naomi?" Tawag ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Naomi, kailangan ko ng tulong mo." Siya si Rafael, ang kanyang matalik na kaibigan nung mga bata pa sila. Ang lalaking palaging nandyan upang umalalay sa kanya sa gitna ng kahirapan, ang lalaking matagal na niyang pinangarap na makasama, ngunit pinili na lamang ang landas ng pagiging kaibigan dahil sa kanyang pangako kay Gerald.
Rafa, anong nangyari? Tanong ni Naomi. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang nanay ko, may sakit siya. Kailangan namin ng malaking halaga para sa operasyon niya at wala akong malapitan. Ikaw na lang ang naiisip kong makakatulong. Paliwanag ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Walang pag-aalinlangan. Tumango si Naomi. Siyempre, tutulungan kita, Rafael. Kaibigan kita. Hindi ko kayo pababayaan. Sa tulong ni Naomi, nagkaroon ng matagumpay na operasyon ang ina ni Rafael. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit si Naomi at Rafael. Madalas silang magkasama, nagbabahagi ng mga alaala ng nakaraan at nagpaplano ng mga pangarap para sa hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Naomi na muling sumisibol ang pag-ibig sa kanyang puso, hindi ang mapusok at mapanirang pag-ibig na naranasan niya kay Gerald, kundi ang isang malalim, matatag, at tunay na pag-ibig na nakabatay sa pagkakaibigan at respeto. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin, biglang huminto si Rafael at humarap kay Naomi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at sinseridad. Naomi, alam kong napakarami mo ng pinagdaanan. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong hindi pa ako karapat-dapat para sa puso mo, pero gusto kong malaman mo na matagal na kitang minamahal. Hindi ko lang sinabi sa'yo noon dahil alam kong masaya ka kay Gerald, pero ngayon, alam kong malaya ka na. Payagan mo sana akong maging bahagi ng iyong buhay at ng buhay ng iyong anak. Tumingin si Naomi kay Rafael, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Sa wakas, natagpuan niya ang pag-ibig na hindi nangangailangan ng kasinungalingan, hindi nangangailangan ng kayabangan, at hindi nangangailangan ng pagtataksil. Rafael, sagot ni Naomi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Matagal na rin kitang minamahal. Natatakot lang akong aminin sa sarili ko. Ngayon, handa na akong magbukas muli ng aking puso. Handa na akong magsimula muli sa piling mo. Nagyakap sila sa gitna ng hardin. Ang kanilang mga katawan ay nagkaisa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa wakas, natagpuan ni Naomi ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, hindi sa marangyang mansyon, hindi sa mga pangakong walang katuparan, kundi sa mga simpleng gawa ng pagtulong, sa mga yakap ng pagdamay, at sa mga mata ng pag-unawa. Ang bawat pamana ay hindi lamang yaman, kundi pati na rin ang mga aral na dapat nating baunin sa ating paglalakbay. 5 taon na ang nakalipas. Sa pagtatapos ng unang taon ng kaarawan ng kanyang anak, ay tumayo si Naomi sa gitna ng bulwagan ng kanyang mansyon, napapaligiran ng mga taong pinakamamahal niya. Ang ilaw ng mga chandelier ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, na ngayon ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Rafael. Hawak ang kamay ni Naomi. Sa kanyang mga bisig mahimbing na natutulog ang kanyang anak na babae, na ngayon ay isang 5 taong gulang na dalagita na may mga matang puno ng pag-asa. Mga kaibigan, panimula ni Naomi, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. 5 taon na ang nakalipas mula nang magbago ang buhay ko ng tuluyan. Noong gabing ito, nawala sa akin ang lahat. Ang aking asawa, ang aking dangal, at ang aking pananampalataya sa pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kadiliman, natagpuan ko ang liwanag. Natagpuan ko ang lakas sa aking sarili. Natagpuan ko ang pagmamahal sa aking anak. At natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad, pagpapatuloy niya. Sa gabing ito, gusto kong ipagdiwang hindi lamang ang unang taon ng kaarawan ng aking anak, kundi pati na rin ang unang taon ng pagkabuhay ko bilang isang babaeng malaya, masaya, at handang harapin ang anumang hamon na ibibigay ng tadhana. Biglang may narinig na katok sa malaking pintong kahoy sa labas. Tahimik ang lahat. Nagtataka kung sino ang papasok sa mahahalagang sandaling ito.
Dahan-dahang binuksan ng isa sa mga security guard ang pinto at bumulaga sa kanilang harapan ang isang lalaking matagal nang hindi nakikita. Si Gerald, ngunit hindi na ang Gerald na mayabang at mapagmataas na kanilang nakilala noon. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. Tahimik siyang nakatayo sa labas ng pintuan, hindi nangahas na pumasok sa loob. Ang kanyang mga mata ay diretso lamang na nakatuon kay Naomi, na ngayon ay tinitingnan siya ng may awa at pangunawa. Sa gitna ng katahimikan, biglang kumilos ang munting anak ni Naomi. Dahan-dahan siyang gumising at tiningnan ang lalaking nakatayo sa labas ng pintuan. Sa kanyang maliliit na kamay, hinawakan niya ang mukha ng kanyang ina at bumulong ng isang bagay na nagpatigil sa buong silid. "Mama, sino po siya? Bakit po parang malungkot siya?" Hindi sumagot si Naomi. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Gerald ang isang malinaw na sagot. Ang kahalagahan ng pagpapatawad, ang kahalagahan ng pag-asa, at ang kahalagahan ng pagmamahal. Sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa mga yaman ng mundo, kundi sa mga aral na dapat nating baunin sa ating paglalakbay. Dahan-dahan na tumalikod si Gerald at naglakad papalayo sa mansyon ng mga Valderrama. Sa likod niya, naiwan ang liwanag, ang pag-asa at ang bagong buhay ni Naomi. Ang kanyang paglubog ay ganap na. Sa loob ng mainit na bulwagan, humalik si Rafael sa noo ni Naomi at ng kanyang anak. "Maligayang kaarawan, mahal ko. Maligayang pagkabuhay." Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pangako. Itinaas ni Naomi ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at tinitigan ang mga mata nito. Mga mata na puno ng pag-asa, liwanag, at walang kapantay na pagmamahal. Sa gabing ito, alam niya na ang kanyang buhay ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti at pagpapatawad, kundi tungkol sa pagbibigay ng isang pamana ng pag-ibig at katatagan para sa kanyang anak. Sa wakas, nakumpleto na ang kanyang paglalakbay. Sa mga sumunod na taon, ang mansyon ng mga Valderrama ay nanatiling isang simbolo ng katatagan, pag-asa at walang hanggang pagmamahal. Si Naomi at Rafael ay nagpakasal at nagkaroon ng 2 pang anak na nagpuno sa bahay na yon ng tawanan at kagalakan. Ang anak ni Naomi kay Gerald ay lumaki sa piling ng tunay na pag-ibig na tinuturing si Rafael bilang kanyang tunay na ama. Si Naomi ay patuloy na naglingkod sa komunidad na tumutulong sa mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso at nagtataguyod ng mga programang pang-edukasyon para sa mga kabataan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami na nagpapakita na kahit sa gitna ng kadiliman, merong palaging pag-asa ng isang bagong simula. Isang araw, habang naglilinis si Naomi ng mga lumang gamit sa silid-aklatan, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na natatakpan ng alikabok. Sa loob nito ay naroon ang kanyang lumang diary. Ang diary na pinunit ni Gerald sa kanyang pagtatangkang burahin ang kanyang mga pangarap. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina na naglalaman ng kanyang mga panalangin, mga lihim na tula para sa kanyang ina, at ang mga unang pangarap niya para sa kanyang anak. Kahit na napunit ang ilan sa mga pahina, ang mga salitang nakasulat doon ay nanatiling malinaw. Isang testamento ng kanyang katatagan at pananampalataya. Sa huling pahina, natagpuan niya ang isang tula na isinulat niya noong bata pa siya. Isang tula na hindi niya kailanman nakalimutan. Sa pagitan ng kahapon at bukas, mayroong isang agwat ng mga luha at pag-asa. Ngunit sa bawat pagpatak ng luha, mayroong isang binhi ng pag-asa na sumisibol. Sa pagitan ng kahapon at bukas, mayroong isang paglalakbay ng pagpapatawad at pag-ibig. Ngunit sa bawat hakbang ng paglalakbay, mayroong isang pangarap na naghihintay na matupad. Sa pagitan ng kahapon at bukas, mayroong isang bagong simula. Ngunit sa bawat simula, mayroong isang pamana na dapat nating ipagpatuloy. Ngumiti si Naomi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan.
Sa wakas, naunawaan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasa titulo ng lupa, kundi nasa kapayapaan ng puso. Inilagay niya ang diary sa isang espesyal na lugar sa silid-aklatan upang magsilbing paalala sa kanyang mga anak at sa mga susunod pang henerasyon na ang bawat pamana ay hindi lamang yaman, kundi pati na rin ang mga aral na dapat nating baunin sa ating paglalakbay. Sa huling sandali ng kanyang buhay, habang pinagmamasdan ni Naomi ang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang buong pusong pasasalamat para sa lahat ng mga pagsubok at tagumpay na kanyang naranasan. Sa gitna ng mga luha at pag-asa, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng buhay, ang pag-ibig, ang pamilya, at ang walang hanggang pamana na kanyang iiwan sa mundo. At sa pagitan ng kahapon at bukas, ang kwento ni Naomi ay patuloy na mabubuhay na nagbibigay inspirasyon sa mga puso ng mga taong nangangarap, nagmamahal, at naniniwala sa kapangyarihan ng isang bagong simula. Ang kwento ni Naomi ay nagbibigay ng malinaw na aral tungkol sa tunay na pagpapatawad at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, nagawa niyang magpatawad hindi lamang sa mga taong nagkasala sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, nakamit niya ang kapayapaan ng puso na tumulong sa kanya na maging isang mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili. Sa kwentong ito, nakita rin natin ang kahalagahan ng pamilya, pagkakaibigan at pagmamahal. Sa gitna ng kadiliman, si Naomi ay patuloy na inalagaan ng kanyang mga tunay na kaibigan at kamag-anak. Sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal at suporta, nagawa niyang lampasan ang lahat ng pagsubok. Sa kabuuan, ang kwento ni Naomi ay isang napakagandang kwento na nagpapakita sa atin na kahit anong hirap ang ating pinagdaraanan, mayroon pa ring pag-asa para sa isang bagong simula. Ang tanging kailangan natin ay ang pananalig, ang katapangan, at ang pagmamahal sa ating puso.